What's up? This is MC. Sa videong to, ang tatalakayin natin ay types of fractions. Ito ay continuation ng ating series na Elementary Mathematics. Sa previous video, dinefine natin ang fraction. So meron ditong tatlong part, numerator, denominator, at yung fraction bar. Halimbawa ng fraction ay 3/4. So basically yung denominator, ito yung nagsasabi sa kung ilang parts natin hahatiin yung ating isang kabuuan. So dapat yung pagkakahati natin equal. Then yung numerator naman yung magsasabi kung ilang parts lang yung i-consider natin. In this case, ang numerator natin 3. So tatlong part lang. At yung red region ang nagre-represent ng 3/4. Basically ang fraction, ito ay parte o bahagi ng isang kabuuan. Kaya naman medyo improper or mali somehow kung titignan natin yung mga example tulad ng 4/4. Bakit? Yung denominator niya 4, so hahatiin yung isang object sa 4 na equal na parts. At yung numerator niya rin 4. So i-consider natin yung buong object. Again, yung definition natin ng fraction, bahagi o parte ng kabuuan. Pero yung 4/4 tumutukoy na rin siya sa kabuuan, hindi lang parte. Kaya pag pinag-uusapan ng fraction, medyo improper ang dating ng mga fractions tulad ng 4/4 at iba pang fraction na equal yung numerator at denominator. At minsan, yung fraction tumutukoy rin siya sa lagpas sa kabuuan. So makakakita kayo ng mga example nun mamaya. Kaya siya medyo improper kasi nga ang alam natin na definition ng fraction, bahagi lamang or parte lamang ng kabuuan. At ngayon ita-transition natin yan sa ating types of fractions, which are proper and improper. Pareho yan, bibigyan natin ng description at examples. Unahin natin si proper. Masasabi natin na ang isang fraction ay proper kapag ang numerator nito ay mas mababa kesa sa denominator. Halimbawa, 1/2, 3/4, 5/7, 10/18. Kung titignan, lahat ng numerator ay mas mababa sa mga kapartner nilang denominator. On the other hand, we have this improper fraction kung saan ang numerator ay pwedeng mas malaki or equal kay denominator. Halimbawa, 4/3, 10/8, 12/5, at 9/9. Yung unang tatlong fraction, mas malaki yung numerator sa denominator. Pero yung huling example na 9/9, equal yung numerator sa denominator. At considered pa rin yun na improper. So again, kapag proper, dapat mas mababa si numerator kay denominator. Kapag naman improper, it's either mas malaki si numerator or equal kay denominator. Katulad kay 4/4, si 9/9 ay considered din na improper. Kasi tumutukoy na siya sa mismong kabuuan. Though, pwede naman i-argue na fraction pa rin siya at ang kabuuan ay parte rin naman ng kabuuan, kaya lang hindi natin maitatanggi na ang improper ng dating. Kaya nabuo yung dalawang major categories or types ng fractions, proper at improper. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa isa pang uri ng fraction, pero hindi natin masasabi na ito ay panibagong type or category. Ang tawag dito, unit fraction. So basically, ito yung mga fraction na may numerator na 1. Mga halimbawa, 1/1 or 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, and so on. Kaya hindi natin siya tinuturing na bagong type of fraction kasi kasama yung iba sa kanya sa proper at kasama yung iba sa improper. So yung una, 1/1 or 1/1, yan ay considered na improper fraction. Since yung numerator at denominator ay parehong 1 at equal. Pero bukod doon, lahat ng sumunod, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, and so on, considered na sila as proper fractions. Again, kapag unit fraction, basically yung numerator, 1. Denominator, pwede maging kahit ano, wag lang 0. At malalaman nyo yung reason kung bakit bawal magkaroon ng 0 na denominators sa isa sa mga susunod na videos natin. Ngayon, balikan natin yung improper fractions. Ang bawat improper fractions kasi ay pwedeng isulat sa mixed numbers. So ano naman yung mixed numbers? Ang mixed numbers ay uri ng mga numbers na kombinasyon ng isang counting number at ng isang fraction. Halimbawa, meron tayong fraction na 7/2 or 7/2. Ito ay equal sa number na 3 and 1/2. So ang 3 and 1/2 kinocompose ng dalawang part. Una, counting number, which is yung 3. Then yung ikalawang part, yung fraction, which is 1/2. Kahit magkaiba yung itsura nilang dalawa, considered sila as equal. So ito yung proof. Kapag sinabi nating 7/2 or 7/2, meron tayong 7 kalahati. At kapag sinabi naman nating 3 and 1/2, meron tayong 3 buo at 1 kalahati. Ngayon mag-focus tayo dun sa left side kay 7/2.
Yung una at ikalawang kalahati ay pwedeng pagsamahin, yung ikatlo at ikaapat ay pwede rin pagsamahin, yung panglima at pang-anim ay pwede rin pagsamahin. Then yung pangpito, walang kapartner. So ayan na pala, meron din palang sad story sa improper fraction. At kapag pinakita natin yung animation, makikita natin ng 7 halves at 3 and 1/2 ay equal. So magkaiba ng itsura pero equal lang naman. At sa susunod na video, ipapakita natin kung paano kino-convert ang isang improper fraction papuntang mixed number. So i-summarize na natin lahat ng natutunan natin. Meron tayong proper at improper fractions. Yan yung dalawang major categories ng fractions. Kapag proper, yung numerator mas mababa sa denominator. Kapag improper, yung numerator pwedeng mas mataas or equal sa denominator. At ang bawat improper fraction ay pwedeng isulat sa mixed number. At ang isang mixed number ay kombinasyon ng counting number at ng fraction. Then finally, unit fraction. So basically lahat ng fraction na ang numerator 1. Para malaman kung ating naintindihan talaga ang mga dapat maintindihan sa video na to, kindly access the QR code na nakapresent ngayon sa screen or click nyo yung link na nasa description or nasa comment section. Again, this is MC. Thank you for watching and see you on my other videos. Bye-bye.